So, eto na nga guys, yung pinakamurang 5G phone ng Infinix ngayong 2025. And this is the Infinix Hot 60 5G Plus. Bakit may plus? Di ko rin alam. Mas mabilis ba to sa 5G? Eto na ba yung best of the best? Oo eh. Sa presyong 8,000 pesos, sulit nga ba talaga to? Well guys, pagdating sa kanyang specs, eto ay meron ng MediaTek Dimensity 7060 5G. Medyo confusing to dahil nga pagdating sa kanilang mga promotion and even sa picture ng kanilang Shopee, 7020 lang dapat. Pero yung nandito sa atin ngayon guys, 7060. Now, hindi talaga yon same. Eto guys, yung mas better and mas improved and mas bago na type of processor. After that, meron din tong 120Hz refresh rate, 50MP main camera, up to 16GB of RAM plus 256GB of storage, and sinasabi nila dito na 5-year fluency or 5-year smoothness daw. Totoo ba yun? Well, lahat ng yan ay sasabihin ko sa inyo ngayon. Kung sulit nga ba talaga siya, malalaman natin yan. Dahil nga hindi lang to basta-bastang unboxing and full review guys. Iko-compare ko rin siya dito sa King of Kings pagdating sa budget phone, the Infinix Hot 60 Pro. So magkapatid lang to, pero eto 5G na, eto naman hindi. Mas mahal din to, kaya naman tingnan natin kung talaga namang mas better siya overall. So simulan natin in 3, 2, 1, let's go! Yo, what's up guys? MJP and this is JTN TV. So kung bago ka pa dito, hindi mo pa alam na palagi kami namimigay like monthly giveaways. Kaya naman kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na right now. Now, if you want this phone to be given away, just comment down below. Titingnan natin yan guys, kung kaya ng budget. Now, looking at its box, kung makikita nyo dito guys, parang lumiit siya. Ito yung box ng Hot 60 Pro. Ito naman siya, 'di ba? Mas manipis ng konti. Tapos pagdating naman sa quality ng mismong box, I think parang mas high quality to ng konti. But yes, here we go. Tingnan naman natin yung loob. Eto talaga yung importante. So yung unang bubungad sa atin dito guys is yung mismong smartphone, the Infinix Hot 60 5G Plus. After naman yan, dito guys sa ibaba, nakalagay yung kanyang license by Qualcomm kahit na hindi naman talaga siya Snapdragon. Yung meaning lang nito guys is that merong mga certain technologies dito sa phone na to na patented and licensed by Qualcomm. After that, eto guys yung kanyang SIM ejector pin, balot na balot. Warranty card na wala naman talagang gumagamit. User manual na walang nagbabasa. Yung kanyang case na hard. So, okay na sana to eh. Kaso lang, walang protection dito sa side. So, nag-case ka, pero hindi protected. Aray ko. Palpak. After naman yan, eto guys yung kanyang USB A to Type-C na cable. 18 watts charging brick. 18 watts lang. But yes, that's pretty much it dito sa unboxing ng Hot 60 5G Plus. Complete naman siya. Kaso lang, 18 watts. Nag-downgrade? Now, just look at that. Eto na nga guys, si Hot 60 5G Plus. Nahihirapan pa rin talaga ako sa name. Napakaganda ng kanyang color right here. Tamang-tama talaga yung pinili ko. Eto guys ay merong iba't ibang options like black, green, caramel glow, and eto namang shadow blue. For me, napakaganda niyang tingnan. Napaka-eye-catching talaga. Yung tipong kung meron kang makakasalubong, mapapatingin sa inyong mga phone. Ganito siya ka-loud guys. Uhaw na uhaw talaga sa atensyon yung mga kulay na to, especially the other colors like green, caramel glow. Yung black lang talaga yung parang normal doon. But yes, pagdating dito sa kanya likod na design, same na same lang sila ng Hot 60 Pro. Like almost similar lang talaga pagdating sa layout and everything. Pero eto guys ay mas mataba and mas mabigat. The Infinix Hot 60 Pro has 6.6mm with 170 grams. While eto namang Hot 60 5G Plus ay merong 7.8mm with 193 grams. So, feel na feel mo talaga kaagad kapag hinawakan mo itong phone na to na mas mabigat and mas malapad po siya. Pagdating dito sa kanyang build, plastic back, plastic frame pa rin po with glass front. But this time around, wala na po tong drop resistance. Yes, this phone has drop resistance up to 1.5 meters. Kaya naman kahit na sobrang ganda niya, pwede mo siyang ibalibag. Hindi lang sa likod, even sa kanyang front. Because the front side of this phone is protected with Corning Gorilla Glass 7i. Eto naman guys, wala po siyang ganon. That is why kapag mahilig kayong itapon yung phone nyo, wag na wag nyo yung gagawin dito kung ayaw nyong masira yung phone and yung buhay nyo. Hindi na to kasing durable ng Hot 60 Pro and Hot 60 Pro Plus, which is hindi ko alam kung bakit. Dapat tuloy-tuloy yun, di ba? Mas mahal pa nga to sa Hot 60 Pro. Now, yung feature naman na na-retain dito guys is yung kanyang IP64. So, splash resistant
resistant pa rin po to sa tubig, ulan, kapag nabuhusan nyo ng kape, okay pa rin siya. And hindi siya madadamage kagad as long as hindi nyo siya ilulubog. Ngayon, dito naman sa buttons and ports, almost similar lang din. Sa ibaba guys, nakalagay dito yung 3.5mm port, microphone, Type-C port, and speaker grills. Dito naman sa right side, nakalagay yung kanyang volume rockers, power button / fingerprint scanner, and yung kanyang one tap button kung tawagin. Pag-uusapan natin yan mamaya kung hindi nyo pa alam. Same na same lang yan sa mga one tap button ng ibang Infinix. Dito naman sa left side, nakalagay yung kanyang SIM card tray, which is meron na lang 2 slots. It's either 2 SIM card or 1 SIM card plus 1 SD card. So hindi na po ito pwedeng sabay na dual SIM plus SD card katulad ng nasa Hot 60 Pro. Sad. Dito naman sa top, napakadaling makita guys. Wala na po siyang dual speaker unlike the Hot 60 Pro. It's sad. Bakit tinanggalan to ng dual speaker? Yung Infinix Smart 10 nga merong dual speaker. 3,000, 4,000 lang yon. Etong 8,000 pesos, wala na po. So basically, pagdating dito guys sa build, nag-downgrade etong si Infinix Hot 60 5G Plus. Siguro, nag-cost reduction talaga sila para ma-afford yung 5G na chipset and malagay dito sa ganitong presyuhan na to, which is understandable. Bakit naman? Kasi ginawa nila tong napakamura. Like, oh my god, one of the most durable phone na hawakan ko at this price point. Ang gaan, pwedeng ibalibag, tapos complete feature pa like dual speaker. Pero yes, kung okay ka lang naman doon sa mga downgrade na binanggit ko, I think this Infinix Hot 60 5G Plus is okay on its own. Kung hindi natin i-compare, maganda na siyang tingnan, yung tipong hindi mo talaga akalain na 8,000 pesos lang siya. Dahil nga 'di ba, kita niyo naman yung kanyang camera module, parang 3 camera. But yes, isang camera na talaga yung nagmamatter dito guys. Yung pangalawa is parang assistant pero wala naman talagang ginagawa. Eto yung parang seatmate mo sa exam pero hindi nagpapakopya. Walang purpose. Tapos yung nakalagay naman dito sa pinakaibaba is yung kanyang IR blaster, which is pwede natin gamitin as a remote control. Kapag nawala yung remote na inyong TV, aircon, and more, pwede mo nang i-control yan using this phone. So napaka-convenient. But yes, ang lahat ng yan ay andito rin sa Hot 60 Pro. So merong mga things na andito pero wala dito, pero lahat ng feature na nandito kay Hot 60 5G Plus is andito na rin kay Hot 60 Pro. So for me, overall, this is a very sleek and beautiful smartphone pero nag-downgrade ng konti pagdating sa kanyang features. Now, just look at that. iPhone sa harap, Android sa loob. Ganito talaga yung mga bagong Infinix, Tecno, and mga iba pang mga Android phones ngayon. Nagmumukha na yung Dynamic Island yung kanilang front. Pero, when it comes to the specs of this phone guys, eto ay merong 6.7-inch IPS LCD display with 720p HD plus resolution, 120Hz refresh rate, and up to 700 nits of peak brightness. Yes, just 700 nits, just 720p. Anong gusto ng Infinix dito sa 7? Bakit ang baba? Yes, if you don't know, etong si Hot 60 Pro ay merong almost twice the resolution, AMOLED display, 144Hz refresh rate, and up to 4,500 nits of peak brightness. Hindi lang twice yung sa brightness guys. Napakalayo talaga. Like, look at that, di ba? Parang mumukhang clone etong si Hot 60 5G Plus kapag kinumpare dito kay Hot 60 Pro. Tapos napaka-futuristic pa ng Hot 60 Pro guys dahil nga meron na siyang in-display fingerprint scanner. Isa to sa mga advantages ng mga AMOLED display. Eto naman, wala. Nasa side pa rin siya. Medyo makapal din yung kanyang bezels all around, especially the bottom part. Kung hindi naman natin siya i-compare, I think na halos same lang to sa makikita nating display sa Tecno POVA 7. Siguro dun sila na-inspire. Now, sa real experience ko dito guys, kontento naman ako pagdating sa kanyang resolution and sa kanyang speed, which is 120Hz. Wala pa namang mga apps na nagsusupport ng 144Hz, kaya naman medyo nonsense or medyo exage na talaga yon. Although, yung main issue ko lang talaga dito sa phone na to is that 700 nits lang po siya. That is why, pagdating sa mga outdoor user, like mga rider, especially kapag tag-init, hindi ko po to marirecommend dahil nga mahirap makita yung display netong phone na to outside. Hindi talaga siya ganun ka-bright. Kapag mahilig kayo mag-scroll, manood ng movies, indoor, perfect na etong phone na to. Mabilis siya. Maganda na rin yung experience ko when it comes to watching videos, movies. Pero pagdating sa outside guys, no. Pass na lang. Malayong malayo compared dito kay Hot 60 Pro. Yun ang talaga yung masasabi ko guys. If you are to compare these two phones, this is much brighter, mas less pagdating sa bezels, and overall, a more premium feels talaga pagdating dito sa kanyang
kanyang display. So hindi ko rin alam kung bakit hindi nag-step up si Infinix when it comes to this phone. Again, cost reduction siguro for the chipset na nilagay nila. But yes, display-wise, nag-downgrade na naman etong phone na to. Now, let's talk about the big upgrade dito sa phone na to, which is yung kanyang 5G processor. Eto guys ay meron ng MediaTek Dimensity 7060 5G with octa-core CPU up to 2.2 GHz and IMG BXM 256 naman pagdating sa kanyang GPU. The only problem here is yung kanyang GPU. So nag-search ako dito guys and mas maganda daw yung Mali G57 compared to the GPU of this phone. Yun lang. Bakit hindi na lang sila nag-Mali G57? But yes, tinest ko naman siya on my own, on my part. Tama ba yun? Ay, tanga mo. Dito guys, sa Antutu benchmark, nakakuha na siya ng 625,000. Halos same lang naman sa G100, G200 ng Helio. Kaso lang, eto guys, ay 5G na. Tinest ko rin to pagdating sa speed test ng internet connectivity. But this is subjective. Hindi to yung parang kung ano yung nakuha ko dito guys, ay ganun din yung makukuha nyo. Dahil nga again, iba-iba yung internet connectivity. Kapag nasa city ka, kapag nasa Manila ka, dito sa Cebu, ganito yung nakuha niya. Now, so far, this is expected na mas mabilis talaga yung connectivity ng 5G compared sa 4G. Like, yung pagda-download nyo, pag-upload nyo, mas mabilis talaga lahat yan. Pero, pagdating sa performance-wise, like, raw performance lang talaga, nag-test ako dito ng ilang games, like Mobile Legends, Hawk, and Call of Duty. Now, one thing is for sure, almost the same lang yung performance na nakuha ko dito, guys. Like, sa Mobile Legends, Ultra Graphics, so far, so smooth naman po siya dito. Napaka-playable din. I think mag-enjoy ka na rin with this phone. Sa Hawk naman, ultra po tayo dito. Ganun pa rin, sobrang smooth, sobrang playable, and wala talaga akong naranasang mga issues while playing this game. Na sa Call of Duty naman, medium graphics with high frame rate, and as you can see, hindi pa rin po siya umuutot, wala pa rin problema to. It's like for this games, wala talaga tong magiging problema guys. Especially yung mas mababa pang games dito, or kapag hindi ka talaga nag-gaming overall, I would recommend this phone for you. Like yung mga social media lang, Facebook, TikTok, YouTube, hindi na to maglo-loading, hindi na to magka-crash. Capable na po yung processor nitong Hot 60 5G Plus. It's just that, again, kapag i-compare natin siya dito sa G200 na nasa Hot 60 Pro, eh halos same lang pagdating sa overall performance. Yung main difference lang talaga is yung speed ng internet connectivity. And also, meron pa pala, which is sasabihin ko mamaya sa camera portion. But yes, na-impress naman ako dito sa 5G processor nitong phone na to. But for the price of 8,000 pesos, konting dagdag na lang guys, makukuha nyo na yung Tecno Pova Curve 5G, which is panoorin nyo na lang kung hindi nyo pa napapanood. Yun ay meron ng Dimensity 7300. It is much faster, much better compared sa processor na nandito kay Hot 60 5G Plus. So recommended ko lang naman yun if meron ka pa talagang pwedeng i-extend pagdating sa inyong budget. Now, let's talk about the battery of this phone. So ito guys, ay meron ng 5,200 mAh battery with 18 watts charging. Like, meron nakalagay na fast, pero hindi natin sasabihin yan. 2025 na ngayon, guys. Magti-2026 na. Hindi na fast yung 18 watts. Like, especially sa 8,000 pesos, hindi talaga ako nag-expect Infinix. Anong ginagawa nyo? Kapag i-compare natin siya dito kay Hot 60 Pro, eto guys, 45 watts na. 45! More than twice. Siguro maka-accept ko pa siguro to kapag 33 watts. Pero yes, 18 watts is just unacceptable. Sa aking real life test naman dito guys, umabot ako dito ng saktong 1 day lang pagdating sa aking usage. Hindi talaga ako into tuloy-tuloy na gaming. Naka-wifi lang palagi. Nagsasokmed, Facebook, panonood sa YouTube. Ganun lang. Umabot talaga ako dito ng saktong 1 day. Ngayon, sa charging naman, mahaba to guys. Mahaba-habang charging to. Around 2 hours and 40 minutes from 0 to 100%. Medyo mabagal talaga yung 18 watts na charging capability nitong Hot 60 5G Plus. So, again, this is a downgrade compared sa Hot 60 Pro na 45 watts na. So, bakit ganon, Infinix? Oh my God! Damn! Now, let's talk about the camera of this phone. So, ito guys, ay meron ng 50MP main camera and 8MP selfie camera. Again, almost the same lang siya sa Infinix Hot 60 Pro, but 8MP na lang yung kanyang selfie guys, instead of 13MP. Bumaba na naman. Ngayon, dito ako medyo na-surprise. Like, I thought Infinix Hot 60 Pro would be better, or like, mas maganda talaga overall sa iba't ibang aspect, including the camera. But guys, I was surprised. Kung makikita nyo dito guys, nagpicture
Picture-picture kami sa loob ng Jollibee, and as you can see, sobrang sharp, sobrang goods ng kanyang quality. Natural na natural din siya. Even pagdating sa kanyang selfie camera, skin tone wise, kuhang-kuha niya talaga yung desired skin tone ko or preferred ko talaga. That is why pagdating sa kanyang color production, this is a very strong suit na tong phone na to. Dito talaga siya magaling, guys. It's because siguro mas maganda yung kanyang processing power dito, guys. Like sa kanyang Dimensity 7060, mas maganda na yung pagpaprocess niya ng ating mga photos, and mas desirable ng i-post sa inyong mga social media like Facebook, Instagram, and everything. So mapa-selfie man or mapa-back camera, the photo quality of this phone is amazing. Natural na natural. Ito talaga yung type of photos na swak sa taste ko. Ngayon, dito naman sa kanyang video quality, guys, ito ay makakakuha na ng up to 2K at 30 fps, but it also includes 1080p at 60 fps, which is good. Pero the only problem here is that missing na po yung kanyang ultra steady mode na feature, which is yung ginagamit natin para mas steady and mas stabilize yung ating mga video. So wala po tong OIS, wala rin po tong EIS, which is meron sanang EIS yung Hot 60 Pro. Mas smooth yung video and mas okay talaga, especially kapag nagbablog kayo tapos maalog yung kamay nyo. Helpful na helpful talaga yon. Wala na po yan dito sa phone na to. Ngayon, try naman natin. So eto, guys, yung video quality using the Infinix Hot 65G Plus. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, eto naman, guys, yung selfie video camera ng Infinix Hot 65G Plus. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, overall, dito sa kanyang video quality, guys, napaka-natural pa rin. Like, trip na trip ko pa rin talaga yung kanyang result dito. But again, pagdating naman sa kanyang stabilization, it's down, down, down. Wala na kasing any type of stabilization to. So, maalog talaga to, guys. Hindi ko siya marirecommend pang vlog, especially kapag handheld and magalaw yung kamay mo. Hindi ko to marirecommend para sa inyo. Pero kapag naka-tripod ka lang naman, tapos sayo-sayo ka dyan, pwedeng-pwede na to pagdating sa kanyang quality. Now, same sa Infinix Hot 60 Pro. Eto rin, guys, ay merong mga amazing feature na birang-bira lang mangyari, which is katulad na lamang ng Ultralink niya, which is makakatawag ka na ng mga other Infinix devices na supported rin yung Ultralink. In my case, guys, in our test, hindi po siya umaabot ng malayo. It is a feature na tinetest pa nila. Hindi pa talaga siya solid na aabot ng 500 meters to 1 kilometers. As long as merong mga walls, merong mga harang, hindi po siya nakakaabot talaga ng malayo. So, it's a dagdag feature na hindi pa masyadong okay. Also, meron din tayong tinatawag na one tap button dito, which is pwede nating maset yung kanyang pwedeng gawin. Katulad na lamang kapag double tap, lalabas yung kanyang camera dito. And when you're inside the camera, pwede rin natin siyang gamitin as shutter button. O, diba? Easy lang. Now, aside from that, kapag i-hold naman natin to, lalabas si Pollax, guys. Which is, pwede nating utusan and pwede nating tanungin yung mga tanong natin sa live. Parang ChatGPT, kumbaga. Tapos, additional is, muntik ko na nakalimutan, this also supports bypass charging. So, sa mga gamers talaga, tapos gustong mag-charge habang nag-gaming, pwede mo na yung gawin with this phone. Unlike the other brand dyan, wala pang bypass charging, tapos ang mahal. My God. Now, of course, napakadami mo pang pwedeng gawin dito, guys, dahil nga full Android na to. So, wala na talaga tong limitation compared sa mga Infinix devices na meron lamang Go Edition. And so far, nagustuhan ko naman etong si Infinix Hot 65G Plus on its own. Kaya naman, yung tanong, recommend ko ba etong si Infinix Hot 65G Plus for you? Kung gusto nyo yung pinakasulit talaga, wala ka na talagang masasabi na any negative, will definitely go for the Infinix Hot 60 Pro. This is the budget king talaga. Mas mura po to compared dito. And the only difference lang is 4G lang po siya. So, mas mahinang internet. Pero pagdating sa raw performance naman, almost the same lang po. Now, if you're in an area na 5G na, tapos mabilis talaga yung 5G sa inyo, I would recommend this phone. So, kung gusto mo yung mas mabilis mag-download, mas mabilis mag-upload, perfect na po to. So, sana na-gets nyo yung mga point ko dito, guys. Bakit kasi sobrang sulit ng ginawa nyong Hot 60 Pro, diba? Tapos gagawa kayo ng medyo downgrade, 18 watts na lang from 45 watts, IPS instead of AMOLED, yung mga things na ganun. But yes, 8,000 pesos namin tong nabili. Pero kapag sa mall, mas mahal to, guys. Now, meron kayong chance na mabili to ng mas mura pa sa 8,000 pesos. Kapag bumili kayo dyan sa basket na yan, down below, dito. Dahil, guys, sa YouTube voucher, umaabot siya ng around 600 to 2,000 pesos off sa Shopee. Kapag clinic mo yan, pupunta kayo sa Shopee. Kapag i-check out nyo na, meron na kayong voucher kagad. Ganun kalupit. So, if nagbabalak ka ng bumili na isa
isang bagong smartphone, punta ka lang sa channel namin. Tapos click nyo yung review na inyong smartphone na pwedeng bilhin. Tapos click the link and boom! Meron na kayong gift from me. Nice. Advance Christmas gift yon. Na kung di nyo naman makikita yung parang basket dyan, meron ding link na nakalagay sa description box. Also, hindi lang to yung ilalagay ko rin tong Hot 60 Pro. And if you want to watch the review, well, you can do that as well. So, that's pretty much it for this video. I hope na nag-enjoy kayo. And kung meron man kayong mga tanong, just comment down below. Iga-guide ko kayo. And also, don't forget to subscribe dahil nga marami pa tayong upcoming sulit na smartphone, guys. And also, ire-review ko rin yung mga matagal na pero sulit pa rin. Just wait. Abangan nyo. Napakasulit talaga ng mga deals ngayon. Per months eh. So that's it. I'm JP and this is JTN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.